really is that my first time na na-confine na sobrang grabe. Lungs ko, left and right, sobrang affected na pala siya. Parang nababalot na siya lahat ng flames. Kasi alam mo ba, hindi biro yung nakita ko doon. Sa left and right, mga dead bodies na. Mayroon pang incident na one day, 21 ang patay. Hi, I am Michelle Galgo and I live in Dumaguete City. Right now, I am a missionary and also I'm doing buy and sell. And then, isa din ako na user ng Sinner Greens. My testimony, like 2021 of August, nagkakaroon ako ng severe COVID, that is Delta virus that time. Kasi nga yung nature talaga ng work ko or yung passion ko is most of the time, nandiyan ako lagi sa field. Before I went to Davao, August 2021, we were in Cebu that time. So we stayed in Cebu like 1 week before leaving Cebu, nag-plane kami. And that day nang lumuwas na kami ng Davao City from Cebu, affected na ako ng COVID virus. Wala siyang symptoms. Hindi ako nilagnat, hindi ako inubo, hindi naman kumati yung throat ko. So, prior to that, marami pa akong place na napuntahan. Pupunta pa ako ng church, share pa ako ng Word of God, tapos nagbibisita pa ako sa mga friends ko. At the same time, to the exact like 12 days prior sa pagdating namin ng Davao, doon na parang nagkalagnat na ako. So, first, second, to the fifth, counting to 11th day, napansin ko na mahirap na akong huminga. Yun na ako decide na pupunta ako ng hospital. Then pag-check sa hospital nga, yung test ko pala is I am a COVID positive. Tapos hindi na rin yung case ko kasi that time yung lungs ko, left and right, sobrang affected na pala siya. Parang nababalot na siya lahat ng flame. So, sa paglabas ng x-ray ko, so, sabi nila, I am a severe COVID. Pneumonia yung case ko that time. So, doon na-isolate ako kaagad. Hindi ako doon hinalo sa ibang pasyente. Isolate talaga ako. Tsaka yung oxygen ko that time, I remember that was 86. Tapos sabi ng doktor, pag mag-drop down na siya ng 72, na daw ako yung sinabi nilang lagyan ng tubo. So really is that my first time na na-confine na sobrang grabe in my entire life. That was my very challenging moment. Kasi alam mo ba, hindi biro yung nakita ko doon. Sa left and right, mga dead bodies na. Mayroon pang incident na one day, 21 ang patay. Yung naubusan ng oxygen ang hospital, hindi kasi crisis ng oxygen. At timing na marami akong baon ng Sinner Green powder. Tapos nag-double dose ako, 3 sachet in every 4 hours. So mega dose ako. Yung napansin ng tagabantay ko na kasi mayroon kaming naka-attach talaga na mga yung nagre-read ng oxygen namin, yung heart rate namin kasi sobrang talaga ang SPMC Hospital, kumpleto sila lahat sa mga gamit. High-end talaga sila. So, nadidetect yung oxygen level ko, drop down ng 86, 85. And then, the moment na nag-inom ako ng Sinner Greens for mega dose, 3 sachets nga, in 1 glass, with tap water, yun na. Yung oxygen ko, nag-fluctuate siya na, nag-increase, going to increasing. Even though yung mga kasamahan ko sa loob, kasi na-isolate kami, we are like 10 patient, 3 lang kaming nabuhay doon. Lahat yung 7 is they passed away. Ganun katindi yung experience ko before. And then, glory to God, binabalik ko lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng chance na madugtungan yung buhay ko. Malaki din na itulong ng Sinner Green kasi yun lang ang iniinom ko. Yun lang iniinom ko sa loob. Glory to God at okay na ako. I am well. At nandito ako, ang living testimony. And I want to give back all the glory and highest honor to our God
And secondly, to the Sinner Greens, kasi naging instrument din siya para sa akin. Yes, I want to encourage everyone to take Sinner Greens as their daily food supplement para makikita nyo naman yung effect niya sa health nyo because I am also a product of Sinner Green. Na isa din akong natutulungan from Savor COVID at saka marami pa akong ibang problem sa health ko and then drinking Sinner Greens. Thanks be to God. Glory to God because Sinner Greens very perfect juice for our health because our health is our wealth.